Treasure Hunting Weekend, mga katiats. Kami ay pupunta naman together with my weekend warriors. Itong mga kaibigan na mahilig din sa treasure hunting. Kami ay pupunta ngayon palabas, outskirts of the city. Itong bundok na ito sa unahan, yan ang aming target. Ayon sa mga kwento, ang mga nakakatanda ay mayroon daw mga Hapon na naninirahan o namalagi diyan noong giyera 1942 and 1944. At ito yung pinaka-paborito ko na lugar kung saan napakaluntian, paradise. At mayroong mga wildflowers full of oxygen, fresh air. Kaya hindi lang ikaw ay papawisan sa treasure hunting, kundi mayroon ka ring malanghap na preskong hangin dyan na kapagpahaba ng buhay. Ngayon ang una naming ginawa guys ay naghahanap kami ng mga treasure markers gaya nito, century bamboos, century old. Yan ay matagal na daw yan ng mga bamboo dyan, ang hahaba na. At meron ding mga treasures na nakuha under the bamboos. Halimbawa yung doon kay Unuda sa Mindoro. Doon yata yun sa Lubang, Mindoro. Nagtatago si Unuda at ang kanyang tinataguan ay may tunnel under the bamboos. Kasi wala namang taong mag-akala na meron palang titira underneath the bamboo trees. Kasi pag doon ka gumagawa ng tunnel underneath the bamboos, ay hindi yun mag-collapse kasi napakaraming ugat ang bamboo. Kaya isang perfect place for tunnel ang underneath or underroots ng bamboos. Kaya si Unuda, doon siya nagtatago, meron siyang tunnel doon. At maraming naniwala na meron siyang iniwan doon na kayamanan. Kaya siya ay bumalik after 5 years. Pag-uwi niya sa Japan, bumalik din siya dito. At siya ay nag-donate doon sa Mindoro ng building school yata yung dinonate niya with, of course, money, pera. Kaya saan naman niya nakuha yung pera na yun na pang-donate ng school? Kundi doon sa na-retrieve siguro niya na treasure under the bamboos. At kung merong bamboos na centennial guys, ay try to check ang perimeter na 7 to 15 meters away from the bamboo. Ay meron kayong makikita dyan ng mga bato na malaki. At karamihan ay merong marka yan na markers for treasure. Gaya nito, arrow na kalahating ulo lamang, half head arrow. Yan ay treasure sign for Yamashita, lalo na pag may dot siya doon sa dulo. At ang ibig sabihin yan, kasi yan ay 7 inches arrow, meaning ang treasure ay nasa 7 meters or 7 yards away from the track. At kung saan nakaharap ang arrow, doon ang punteriya. Sa akin ay gagamitan ko yan ng detector, ang direksyon na yan, orang palibot ng bato 7 meters. Ito naman guys, yan ay Hatsai. Yan ay numero 8 sa Japanese alphabet. Sign na yun ay number 8, meaning to say 7 yards or 7 meters. Kunti lang ang diferensya sa aking analysis. Sa pag-analyze ko, that is 7 yards or meters away. Pero doon sa kanyang supporting marker ay Hatsai, number 8, meaning 8 meters or 8 yards. Pwede ring 8 feet kung walang detection guys sa 7 or 8 yards. Ay punta tayo sa foot, 8 feet distance. Galing sa treasure marker yung kanina, yung arrow na half head. Ngayon ay nagdetect ako, palapit na sa bato, walang detection ang lugar na ito, ang palibot niya ay walang detection. Kaya siguro hindi legit
Japanese marker itong nakita namin, kundi pattern lang ng nature. Ito'y gawa ng nature. Kaya check ko ang bamboo. Panghuli na to. Ito'y assuming lang na baka merong nakabaon sa gilid ng bamboo. Ang detector ko ay nakadetect yan 5 meters hanggang 7 meters deep. Yan ang Geotech lead system. Bagong klaseng detector yan, pinalabas sa 2020. At marami na ang gumagamit niyan. Mura lang yan, that is 98,000 pesos. Mabibili nyo sa Manila doon sa Bourbon Electronica. Dito nga pala, muntik na akong madisgrasya dito. Yung bigla kasing bumagsak yung patay na kawayan. Galit siguro sa akin yan ang mga multo o mga espiritu. Muntik na ang ulo ko doon guys. Mabutit sa balikat tumama. Ngayon ito yung natagpuan namin na arrow. Kompleto yung kanyang ulo. At meron siyang tinuturo doon sa unahan na isa pang bato na hugis sa lakot at merong marka na treasure marker. Kaya atin tingnan yung bato na yun. Yung sa unahan doon ang na-detect ko, kaya naghukay kami doon ng test dig hanggang 2 meters. Okay, yun ang malakas mag-detect. Ito yung arrow na itinuro namin itong kanina. arrow. At siya ay nakapunterya sa isang bato pa rito. Kaya tingnan natin guys itong aking illustration ngayon. At sa tingin ko naman ay ang bato na itong nandito ay isang marker yan. Kasi meron siyang mga treasure marker. Tingnan nga natin. Ito yung bato na yun. Yung sa tapat ng arrow. Meron siyang sign na treasure in the center of 2 big rocks. Ito yung treasure. Ito yung 2 big rocks. Ngayon, saan ba natin makikita ang 2 big rocks? Ito yung dito. Itong pinakauna dito ay malapad to na malaking bato. At siya itong parang triangle na bato. At sa tingin ko ay nandito sa gitna ang item. Kaya ito ay dinidetect ko. Nagumpisa ako kanina dito pag-detect. Dito wala. Yung na-detect ay mga alambre lamang. Mga putol-putol na barbed wire. Ngayon dito ay mas malakas ang detection. At sa tingin ko ay parang may laman. Kaya ating tingnan sa video guys kung ano ang meron. Okay, at ito yung mga magiting ko ng mga kasama. Shout out sa mga katiats natin dyan na nanonood ngayon. Well, meron kaming nahukay na parang tipak ng isang malaking metal. Yan ay metal. Sa 2 feet ay nahukay yan. At nang i-detect ko muli ang itong aming hukay ay positive pa rin siya. Meron pa rin metal detection. Kaya patuloy kami hanggang 2 meters. At kung wala ng detection sa 2 meters ay tatabunan namin yan. Kasi naman merong mga bato talaga na highly mineralized rock. Yung meron siyang iron content ang mga bato. Lalo na pag maraming bato yan, nag-detect talaga yan sa metal detectors. Ngayon ay nasa 2 meters na kami ang lalim. At meron na kaming nakikitang medyong magagandang mga sinyales. Ang bato sa loob ay parang tinambak lang, ay parang tinabon lang dyan. Hindi siya matigas, parang gravel. Ito yung sa lakot shape rock guys. Meron siyang kakaibang treasure markers. Itong sa itaas lang ang medyo naintindihan ko. That is treasure in the center of 2 rocks. At nakapoint yan yung gitna dyan sa butas at dyan naman malakas ang detection.
Ngayon ay i-detect ko muli ito. Ito'y medyo malalim na. Positive pa rin siya, kaya patuloy pa rin kami sa paghukay. Meron ng lumilitaw na kakaibang kulay ng mga bato, that is orange rocks sa ilalim. Kaya continue pa rin kasi meron pang detection. Malapit na kami sa 2 meters. At pagdating sa 2 meters, i-detect ko yan muli. At kung malakas pa ang detection, patuloy pa rin. Ngunit kung mahina na ang detection, ay ititigil na. Kasi dapat lumalakas ang detection pag malapit na, hindi yung humihina. Kaya dito guys, detect natin to. At sa pagkakataon na ito guys, ay medyo mahina na ang detection. Dapat kasi lumalakas, habang lumalalim ay lalong lumalakas ang detection. Kaya sa palagay ko ay negative, meaning time na para itigil ang paghukay. At yan ay tatabunan muli namin ang hukay para walang madisgrasya na hayop dyan sa bundok na yan. Ito ang naibigay guys na kagandahan ng meron kang metal detector na maganda, kasi alam mo kung kailan katitigil at kung kailan magpapatuloy sa paghukay. Kung tayo'y mag-rely lamang sa symbols or markers ng Yamashita markers sa mga treasures, ay abutin tayo ng ilang araw sa paghukay dahil wala tayong detector na mag-determine kung may laman pa ba o wala ang ating hukay. Kaya dalawa ang method na ginagamit ko guys. Ang paghanap ng digging spot ay yan ay tinuturo ng treasure marker, pero ang pag-legitimize or ang pagbigay ng konklusyon kung huhukain o hindi or titigil pa o hindi ay ang ating gadget, ang metal detector. Yan ang nakakaalam kung may laman pa ang ating hukay o wala. Kaya yan lang ang may payo ko sa inyo mga katiyats, para hindi tayo magsayang ng oras sa paghukay ng wala. Maraming salamat at kami ay hindi susurinder. Babalik din kami next weekend para naman sa isa namang oras ng paghanap ng Yamashita treasures sa ating kabundukan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa video. May the fortune be with you. Ciao for now.